Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kasim like-minded. At ito po, ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na ito ay tungkol po muna sa nabuo kong 6 foundation ng sinasabing spirituality. Kaya tara po, umpisa na natin. Hey everyone, once again, my name is Rudy Caserna. Once again, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa inyo kasi nandito kayo muli para makinig at matuto dito po sa mga ibinabahagi ko sa inyo na kung saan mga umuubra lamang po ang aking binabahagi. Wala pong tama at mali at lahat po ng aking binabahagi sa inyo ay pawang personal na talagang experience ko muna bago ko siya sa inyo ibinabahagi. Pero yun nga po, ang magiging topic po natin for today ay tungkol po muna sa 6 foundation po ng spirituality. So bakit po ito ay aking ibabahagi muna sa inyo? Kasi kung aware po kayo sa 6 foundation ng spirituality, mas magiging magaan po ang iyong buhay. Hindi lang magaan yung buhay, kundi lalo na yung isipan. Ang isipan kasi natin is merong subconscious na kung saan nandyan nakaimbak lahat o nakasave yung lahat na nangyari experiences sa'yo simula nung bata ka pa. Na kung saan yung mga experiences na to ay maaaring nakalimutan mo na. Or sabihin natin, maaaring gumagana siya ngayon nang hindi mo namamalayan. Ngayon, minsan may mga ginagawa kasi tayo na hindi natin napapansin, pero nagmumukhang positive siya sa atin. Pero sa totoo lang, kung titignan ng iba, hindi siya maganda, hindi siya kaya-aya. Minsan sasabihin nila, may attitude ka. Minsan sasabihin nila, bakit ka ganyan, nang hindi mo namamalayan kasi ikaw mismo sa sarili mo ay hindi aware. Alright? Pero itong 6 foundation ng spirituality, bago ko rin po siya umpisahan, mas maganda po na maunawaan nyo muna na meron pong dalawang masters. Tayong sinaserve. Pero itong dalawang masters na to ay hindi mo pwedeng iserve at the same time. O sabihin natin, kayo po mismo ang pipili kung sino po ang iserve nyo. So sino nga ba ang mga masters na ito? Number 1, meron pong sinasabing ego. Si ego po ay hindi siya connected sa source. Yun po yung pinaka-big point. So, maaaring pwede yung tanungin na bakit tayo may ego? Saan ba galing si ego? Ano ang pinagmulan nito? Okay, since spirituality po ang pinag-uusapan natin, ibabahagi ko na rin sa inyo kung saan ba natin galing to. Unang-una po sa lahat, nung tayo ay hindi pa nandito o hindi pa tayo nakakapunta dito sa physical na mundo, kung sabihin natin, wala ka pa dyan sa katawan mo, nasaan ka? Kung baga, try natin i-rewind back. Bago ka umabot sa ganyang klaseng mindset, sa ganyang katawan, ganito, itsura, ganyan, kalaki, pabalik ka muna, di ba, magiging college ka, maalala mo yung college days mo, yung high school days mo, yung elementary days mo. Pero ang tanong, nung baby ka pa. At bago ka maging baby, saan ka galing? Yun kasi yung magandang maunawaan natin doon. So bago ka maging baby, bago ka pumasok o sa sinasabing sinapupunan ng iyong magulang, saan ka galing? Ano ka talaga? Alam mo na ba yung sagot? Nagigets mo na po? So para sa hindi pa po nakakagets, kayo po ay nanggaling sa spirit. Ang spirit po, sinasabing spirit world, yun po yung lugar ng ating may kapal. Okay, bibigyan ko pa po kayo ng reason kung bakit dinala niyo yung ego dito. Back then, nandun pa tayo sa taas, nung unang-una pa, nung nagsisimula pang lahat, nung hindi mo pa nararanasan to, lahat. Kung nandun po kasi tayo sa poder ng may kapal, lahat po nung na-experience natin doon ay puro kagandahan. Walang fear, walang takot, walang restrictions. Alam mo yung tipong parang walang pumipigil sa iyo sa kahit anong gawin mo. Restriction sa money, restriction sa things na gusto mong gawin, anything wala. Everything is good, everything is there, everything is happiness. Alright? Ngayon, dumating yung time na maaaring, or di lang maaari, for sure, tinanong mo rin ito sa ating may kapal. At tinanong mo sa kanya na, sino ka ba? Ano ka ba? At saan ka galing? Ngayon, since naku-curious ka na ng ganyan, sinagot po tayo ng ating may kapal. At alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ang sinabi niya ay ganito po. Kung gusto mo malaman kung sino ka ngayon, kailangan mo munang maranasan ang kabaliktaran mo. Yung wala sa iyo ngayon. Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, dun kasi sa source, lahat ay love.
lahat ay goodness, lahat ay care. Lahat na ng positive, sabihin mo. Ngayon, ano yung wala sa'yo doon? Wala yung fear, wala yung guilt, wala yung anxiety, wala yung stress, walang ganyan, walang restrictions. So, you have to experience that in order for you to know who you are. Nakukuha po natin yung point? Now, nung papunta na tayo dito sa mundong to, at bago rin po kayo pumunta pala dito sa mundong to, yung mga magulang, nanay, tatay nyo, even though hiwalay man sila o hindi, pinili nyo sila. Simula nung bata pa sila. Inoobserbahan na po natin yan. Inoobserbahan na po ninyo yan. Kahit ako rin. At maaaring nanonood ngayon dito, ay for sure maaaring nag-usap din tayo dati na, uy, ako nga pala, ako munang mauuna pupunta sa mundo Ganyan. Tapos, gagawa ko ng ganito. May mga pre-set up po tayong sinasabi. Ibig sabihin, may sinet up na ako dito sa mundo bago ako mabuhay o bago ako pumasok sa sinapupunan ng nanay ko. Ganon din po kayo. Itong mga pre-set up na po na ito po ay maaaring ating kinalimutan. At syempre, kung natatandaan mo nga naman, tapos na yung journey mo dito, okay ka na agad. Pero yun nga yung challenge. But anyway, balik na tayo sa story. Ngayon, nung pumunta tayo dito, dinala po natin ang ego. Kasi ang ego lamang po ang magiging way para makalimutan natin ng lahat at siyang magbibigay ng restriction sa atin. Hindi ko sasabing pangit si ego. Kasi meron siyang parang double-edged sword kasi siya na kung hinayaan mo siya, na siya mag-decide para sa'yo, pag numating yung time na nagiging aware ka na, mag-aamok siya sa'yo. Marami siyang sasabing hindi maganda sa'yo. Noong una pa, kasi nang bata ako, hindi naman ako naturuan sa mga ganito ganon. Kaya hinayaan ko lang siya, nag-oobserba lang ako, basta sumusunod lang ako sa ganito ganon, napapanood ko ganyan, hindi ko namamalayan. Ngayon, itong si ego na to, dinala nga natin dito. Pero meron po tayong, alam ko 3, na hinding-hindi tinanggal sa atin. Number 1, yung connection natin sa may kapal. Never ever pong tinanggal yan. Meron tayong parang tali or connection, di ko alam kung saan dito, umali sa buong katawan na to, na connected doon, na never ever mapuputol. Kahit kayo po, pansin nyo man hindi, nandiyan pa rin siya. Okay? Pangalawa is ang creativity, yung power to create something dito sa mundong to. Na we really can create. It's really hard to think na, really? I can create? Yeah, kasi hindi napapansin. Hindi lang kasi natin napapansin. But actually, you really can create. Kung nasan ka ngayon, you created that. Nang maaaring hindi mo lang namamalayan, pero once nalaman mo yung 6 foundation, maiintindihan mo kung bakit. Alright? Ang pangatlo po ay yung sinasabing decision. Yung decision na meron kang kapangyarihan to decide whatever you want in your life. Na hindi sila mamimilit o yung Panginoon o yung Spirit o yung Angel na pilitin ka sa kung anong dapat mong gagawin dito. Ginagawa nila ang lahat para hindi ka nila pilitin, na para hindi ka nila i-push, kundi ang gagawin nila ay rerespetuhin ang bawat magiging desisyon mo sa mundong ito. O sabihin natin, may destiny ka. Yun nga sinasabi kong pre-set up. You are destined to do this. Pero yung sinasabing destiny kasi, pwede mong iliko yun. Pwede mong ibahin yun. Kasi nga, they are going to respect whatever decision ang gagawin mo. Kung nakalimutan mo man yung destiny na iniisip mo o yung sinet up mo sa mundong to. Kahit ikaw ay mamatay man, hindi naman talaga na tayo namamatay, tayo ay nagtatranscend lang po. Sabihin natin, babalik lang tayo ulit doon, tuloy pa rin naman ang experience. Pag bumalik tayo doon, saka mo lang maaalala lahat. Magpa-flashbackan ang mga pictures ng mga ginawa mo na dapat hindi mo ginawa, na dapat yun dapat ang sasabihin mo pero hindi mo sinunod. Meron kang naramdaman na ganito pero iba ang ginawa mo. So marami po mga lessons talaga actually na hindi natin nakikita na actually na dapat ginawa pala natin. Pero yun nga po. Ngayon, uulitin ko. Connection natin sa may kapal, yung creativity, at yung decision mo. Whatever it may be, kahit ano man yan, you have the power always to decide and to change your destiny kung yun ang pipiliin mo. Pero yun nga, ang destiny kasi yung pre-set up na ginagawa mo sa mundong to is to experience, is the lesson. Yan po ay mga bit-bit mong energy o sabihin natin, hindi ko alam kung pangilang beses ka na nabuhay sa mundong to Ako rin, maaaring na kahit 100 times na ako, I don't know, maybe,
or maaaring sobra pa. Ngayon, may mga bagong spirit naman, pero ibang usapan po yun. Pero yun nga, ulitin ko lang na ako, for sure, in my previous life, meron po akong binitbit. Nung namatay ako sa dati kong buhay, meron pong energy doon or lesson na binitbit ko ngayon dito sa mundong ito. Kung nasan ako, ito ako ngayon. Kaya marami po akong mga inoobserbahan nun na nung nalaman ko na lahat ng tao, lahat ng sitwasyon, lahat ng mga bagay-bagay, lahat po yan ay based nag-start muna sa karma o sa energy ko back then, in my previous life, kaya ako na-manifest na pumasok dito sa magulang ko at sa tatay ko at kung ano man naharap ko sa lahat-lahat na nag-broken family yung nanay tatay ko, ganito-ganito yung nangyayari sa mga family ko, laging nag-atatalo, laging nag-aaway, and so forth, lahat po pala yun ay sinet up ko. Because there is a lesson there na kailangan ko matutunan. Like, ang lakas uminom ng alak, nagsigilyo nag-stop naman, patayin yung alak, ayaw mag-aral, puro kalokohan. Ang dami kong hinarap talaga as in. Na kung saan, hindi ko na ma-explain, nakalimutan ko na kasi na-override na ng mga puro kabutihan yung mga ginagawa ko. Kaya halos hindi ko na siya maalala lahat. And as much as possible, maganda rin na hindi mo siya maalala para hindi mo makontaminate yung future mo. Pero yun nga po, lahat is a lesson. Everything is a lesson for you to overcome. Kasi kung hindi mo ma-overcome, hindi mo ma-embrace, hindi mo matutunan to, yung hinaharap mo ngayon right now, lalo na yung ginagawa sa'yo ng ego mo na pagpipigil, pero hindi mo siya naobserbahan, hindi mo siya hinaharap, lagi kang tumatakbo. Even though na ikaw ay bumalik, tapos bumalik na sa source, tapos mag-decide ka mabuhay muli dito, ulit po ulit yun. Okay? So yun, ano pa bang ginagawa ni ego? Marami siyang ginagawa actually. May good thing, may something na bad thing. So i-explain ko na yun sa inyo. Si ego, unang-una sa lahat, ang pinakamadali niyang titirahin sa'yo is yung past. Madali mo kasing maalala ang past mo eh. Kukunin ka niya sa mga nasayang, mga panahon, mga laala na nagagawa mo lang dati. Tapos yung mga bagay na parang may nagsasalita sa'yo na akala mo angel and demons. Ganun. Yan, marami siyang sinasabi sa'yo, pinapaalala niya sa'yo yung mga napanood mo dati sa palabas, yung mga patayan, yung mga drama, yung mga actions, yung nakita mo sa mga magulang mo, sa mga friends mo, mga kaibigan, sa government, sa advertisement, sa pagkain, ang dami niyan. Okay? Ngayon, bakit kanya kinukuha doon? Kasi yun ang mas madali dahil gusto niya magkaroon ka ng anxiety, gusto niya magkaroon ng fear, gusto niya magkaroon ng stress, and so forth. Siyempre, yung mga tao nakakalam nito, pagdating sa mga ganitong bagay, sinasadya din nila dahil, tandaan nyo to every time na ikaw ay may fear, may anxiety, may stress, kahit anong klaseng negativity, every time talaga, every time na may ganyan ka, merong taong kumukontrol sa'yo na hindi mo nakikita. Kasi question ko rin yan dati, sabi ko, paano nangyari namin nagkukontrol sa akin dito ko ngayon? Paano nila ako kontrol? Sige nga. Yun, di ba? Kung iisipin mo, ikaw ngayon, nasaan ka ngayon? Nasaan ang sitwasyon mo ngayon? Tignan mo na maigi. Do you think pala talaga nagkukontrol sa'yo? Yeah, kasi yun ang napamukha sa atin. Yeah, kasi yun talaga napapaniwala sa atin. Pero actually, meron. Alright? So ngayon, ito po, babalik tayo doon. Yun po yung ginagawa niya. So ngayon, pag ikaw naman ay hindi niya makuha sa past experiences mo, sa mga dating nangyari sa'yo, idadaan ka naman niya sa future mo. Doon ka naman niya titirahin na kailangan, isipin mo lagi yung pangarap mo. Sasabihin niya, uy, ilang taong ka na, ang bagal mo naman. Uy, nakita mo si Gento, ba't ang bilis niya? Ba't ikaw ang tagal mo? Kumbaga, papamadaliin ka niya. Gusto niya magmadali ka, bilisan mo, Gento. Ngayon, may mga tendency na ina-uplift ka rin niya. Na bilisan mo, kaya mo yan, you can do it, Gento, ganon. Now, pag nagawa mo lahat na to, pag nagkaroon ka lang talaga ng idle moment na natulala ka, naupo ka sa isang tabi, napaganyan ka, biglang parang may magsasalita sa'yo na, masaya ka na? Siguro deserve mo naman magpahinga na. I-rest mo yan. Huwag mo nga basuhin yung katawan mo. Bakit? Sino ba sila? You deserve it. Ba dapat lang? Aba, hindi pwede na ginaganyan ka lang palagi. Baka inaabuso mo naman sarili mo. Uy, baka mamaya, ginagamit ka lang nila. Yun.
Nakaka-relate po ba tayo? Nagigets nyo po? Kasi maraming ganyan sinasabi si ego nung tinitignan ko na ang isipan ko. Kaya nga napakaganda po nung naging sharing po, no? Ibabanggitin ko lang po si Sir Richie. Isa po siyang member ng Rujik Divine Hub member o apprentice ko po. Kasi sabi niya, Sir, ganun pala yun, no? Grabe pala na ang gagawin mo is matutunan mong makita na tignan yung bagay na hindi mo nakikita. Kumbaga yun nga, titignan mo yung iniisip mo. So, ibig sabihin, kung nakikita mo pala ang naiisip mo, makokontrol mo ang buhay mo. Yeah, it's true. But anyway, yun nga, may practice po akong ginawang ganyan. Umpisa nung nagawa ko yun, ang daming mga fears na naglabasan sa akin. Nung naintindihan ko siya, nung napapansin ko na siya, nung naririnig ko na siya palagi, si ego. Grabe po siya. Halos, nung may book kasi akong binasa, nung ginawa ko yung sabi ko, oh shoot, grabe, yung parang hindi na ako mapakali. Rinig ko siya, ang dami niyang sinasabi. Ganon. Okay? So yun po si ego, at talagang pipigilin ka niya as much as possible. Lalo na pag hindi mo na disiplina yan, at pag umpisa mo na siyang didisiplinahin, mag-aamok yan. Marami siyang sasabihin sa'yo, halos lahat pangit. As much as possible, lahat pangit sasabihin niya sa'yo. Okay, doon naman tayo sa second master. Ang second master naman po, yun po yung sinasabing spirit. Si spirit lang po, or sabihin natin si soul, yan po ang connected sa may kapal, sa taas. Okay? Siya po ay connected doon. So, ano bang ginagawa nila ni spirit? Sila spirit po kasi is tahimik lang. Sila po ay hindi na mumuwersa. Sila po ay bumubulong lamang. Sila po ay super na nagre-respeto sa kung ano man ang magiging desisyon mo sa buhay. Oo, minsan nag-nudge sila, parang ginaganon ka. Uy, ganyan, bibigyan ka ng mga tao, sitwasyon, bagay-bagay, pangyayari, pictures, movies, at kung ano pa, para meron kang makuhang aral na binibigyan ka pala ng signs na dapat ganito ganon, na gawin mo to, pero ganun pa man, hindi sila sumisigaw, hindi ka nila pipilitin, sila ay bubulong lang pa rin, at ikaw ay softly nilang dahan-dahang bibigyan ng mga impormasyon. Alright? So kasi sila ay love. Pero parang ganito kasi, tignan nyo po yung analogy. Si ego ay merong mata, merong tenga, merong ilong, merong bibig, merong feeling, itong touch, no? At merong isip. Okay? So ano bang ibig sabihin nun? Si ego kasi maraming nakikita. May maganda, pangit. Gusto rin ni ego yun yung nagko-compare. Gustong-gusto niya yung contrast. Na dati ito ka, tapos di mo na nagagawa ngayon. Dati kayang-kaya mo nang, bakit di mo na kaya ngayon? Dati nasa taas ka, ngayon nasa baba ka na. Dati nasa baba ka lang, ngayon nasa taas ka na. Gustong-gusto niya rin yan. Okay? May mata. Meron din tenga. Ano bang napapakinggan mo lang? Diba? So, hindi ko alam kung puro maganda lang hinahanap mo. Kasi kung puro maganda lang hinahanap mo, ibig sabihin more on spirit ang gumagana sa'yo. Pero kung puro marami ka pang pangit na naririnig, for sure alam mo na kung sino gumagana sa'yo. Okay? Meron din ilong. Ginagamit. Kumbaga ito kasi, may tulong din naman talaga si ego na pinoprotektahan niya tayo in some way for us to survive at ma-preserve yung katawan. May maganda pa rin naman, pero hindi ko sabing lahat pangit. Pero yun nga, binibigyan ko kasi sa inyo ng idea kung ano ba talaga siya. Ngayon ilong, bigyan ko yung example. Alam ko for sure, alam nyo ang amoy ng India or ng Indian dyan sa Pilipinas. Grabe, di ba? As in. Pero sabihin ko sa inyo, ganun din ako nung una, lalo't nandito ako sa Canada. Sobrang challenging ang kanilang body odor. Alright? Pero, si ego kasi gumagana sa akin, hindi ko kasi naiintindihan bakit sila ganon, pero nung inunawa ko sila, doon na unti-unti na napapansin ko nawawala na yung sakit. Kasi nauunawaan ko na sila kung bakit ganon. Alright? Okay. So yun, may pang-amoy. Hahanapin nyo lang din kung anong mabango kasi nasanay kang babango. Dati bango-bango, ngayon bawa mo na. Parang ganon. Ego din yun. Kala mo kung sino maganda. Ego din yun. No? So ngayon, meron din tayong bibig. Yan yung bibig mo. Anong laging unang-unang lumalabas pag ikaw ay nakikipagkwentuhan? Maganda ba? Mura ba? Asaaran ba? Kakulitan ba? Pangit ba agad? Yung news ba na napanood mo? O nakikisaw-saw ka sa bawat chismisan na kwentong sinasabi ng ibang tao?
Meron ka bang impulses? Pag sabing impulse, yung parang hindi mo alam na parang pag nandyan na automatic na napapasok ka doon na hindi mo maintindihan na parang habit, impulse, no? Na parang automatic gagawin mo ng kahit hindi mo na iniisip. Yon, sabi natin automatic ka sa ganun. May impulses ka na pag may ganitong nangyayari o may nagkukwentuhan ng ganyan, parang ang sarap makisali kasi parang ang saya. Pero ego po yun. Yung ganun po, no? Hindi ko sasabihin lahat egotistical, but mas marami yung ganun. Okay? Yun nga, bibig. Ngayon, pag minahawakan ka, ulitin ko, sabihin ko yung mata, ha? Pag nakita niyo yung mga ganito sa akin, sa katawan ko, yan. Ito. Yan. Yung mga ganyan ako sa kamay ko. Anong gumagana sa'yo? Uy, sasabihin ng iba, uy, sayang, yung skin mo, dapat makinis ka, wala kang paso dapat na ganyan. Yan, dapat wala kang ganyan. Ay, ano ba yan, ang pangit. Ay, ang gaspang. Yun. Sino yun? Si ego rin po yun. So, most likely, si ego po is more physical. Si spirit po, wala siyang ganun. Okay? So, spirit kasi, heart, soul. Oo, yung feeling ng puso, dito yung feeling kasi, yan po ang lengguwahe ng ating soul at ng ating spirit. Kung gusto yung makausap ang may kapal, gagamitin yung feeling. Yun po kung paano kayo makipag-communicate, sabihin natin sa Panginoon, kay Jesus Christ, sa spirit mo, spirit guide, law of attraction, universe, ito po ang lengguwahe. Hindi po dito, sa isipan. Okay? Ngayon, kapag ikaw kasi is too much bombarded with information sa isipan mo, na kung ano-ano, mabigat, bayaran, pera, trabaho, nakakainis na katrabaho, isipan, yung mga magulang, yung kailangan mong tulungan, yung hindi mo problema, yung pinoproblema mo, at marami pang iba, hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay mo. Kung marami kang inisip na ganon, hindi mo halos mararamdaman to. Ngayon, ano pang ginagawa mo or maring ginagawa mo para hindi mo maramdaman o maisip itong mga to? Inom ka ng alak, inom ka ng kape to relax, inom ka ng tea to relax para manam, no? Manam, hindi mo na maramdaman to, matigil na rin to. Inom ka ng mga gamot na kung ano-ano. Kung may sakit ka, yan, kung may sakit ka, hindi ko alam kung mga klaseng gamot ang iniinom mo, oo, mawawala nga yung bubo mo or nararamdaman mo, pero namamanhid naman ang feeling mo. Hindi mo na mararamdaman. Ganun. Okay? So, hindi mo mararamdaman si spirit. Di ba sabi ko nga, feeling is the language of the soul or ng spirit. So, kung ikaw yung umiinom ng ganun, pwedeng namamanhid ang katawan mo, and hindi mo na mararamdaman tuloy yung puso mo, hindi mo sila maririnig. Okay? So, siyempre, kumakain pa tayo ng mga kuno ng pagkain, magpapakabusog tayo, ang sarap nito, ganito, ganyan, kung ano, halo-halo kakainin hanggang sa, ano nangyari? Wala, inaantok ka na. Manhid na rin ulit yung katawan mo, mabigat na, aantok ka, gagano'n ka na. Hindi mo na sila narinig. Okay? So, tayong mga taong gano'n lagi. Yun po yung gusto ni ego. Ginagawa ng mga gano'n. Now, yun nga, ulitin ko, si spirit po, hindi ka nila pipilitin. Sila po ay sadyang tahimik lamang at patuloy na mag-observe at walang tama at mali sa kanila. Kahit anong ginagawa mo, they're just still there. They're just going to observe you at they're always waiting for the right moment. Super grabe, tinding patience talagang ginagawa nila. Na they will wait for you kung kailan mo sila tatawagin, kung kailan ka magiging handa, nakakausapin mo sila. Kaya ngayon, it's not a coincidence na hanggang dito umabot ka. Kasi ipapaliwanag ko na sa inyo yung 6 foundation ng spirituality. Pero yun nga, sino pong pipiliin nyo? Ngayon ang nalaman nyo na ang ego at saka yung spirit. Sino po sa dalawa ang master ang isi-serve nyo? Alright? Kung pipiliin nyo pa rin i-serve si ego, okay, that's fine. Hindi naman natin kasi agad talaga mawawala yan. Pero magiging challenging ang buhay mo. Pero kung pipiliin mo nang i-serve si spirit, is getting more easier in life. Lalo na yung mga bagay na gusto mong ikamit, kusa lang magpapakita yan kapag connected ka sa source. No? O sa spirit natin or di kaya kay soul. Yun yung difference.
Si ego kasi is, hindi, papaisipin na kailangan mong pakialamanan yung dapat trabaho na ng source, na kailangan mong isipan palagi ng solusyon na dapat gawin na strive, work. Sige, kahit pagod ka na, tuloy pa rin, kahit na strain na, napapagod na, naabuso na katawan, sige, laban. Tapos sasabihin mo, oh, no pain, no gain, oh, it's good. Yeah, finally, nakita ko ng lahat. Nung nakita mo na lahat, ano sunod? Katawan naman, ang titirahin. Okay? So yun po ang magiging difference niya, and it's up to you kung sino pong pipili ng masters nyo. Dahil ako po ay naranasan ko na halos lahat ng mga itong binabahagi ko sa inyo, dahil hindi ko ito mababahagi kung hindi ko siya personally naranasan. Kaya mas pinipili ko na ngayon po si spirituality, si spirit, mas pinapractice ko kung paano sila mas talo mapapakinggan kung saan nangyayari na for so many times. At kaya ako ginagawa ito, dahil for sure ilang beses nila ako ninanudge, oy, gawin mo na. Gawin mo na yung vlog na to. Kasi ilang araw na talaga nila akong pinagsasabihin na gawin ko na tong 6 foundation spirituality. O 6 foundation ng spirituality. Yun nga. Okay, so yun, umpisa na natin. Ano nga ba yung 6 foundation ng spirituality na nabuo ko? Number 1, unang-una sa lahat, ang pinaka-importante sa una sa lahat, ay magkaroon po kayo ng sinasabing self-awareness. So ano ba tong self-awareness? Di ba binigay ako sa inyo 5 senses? Tenga, mata, ilong. Mata to, di ba? Bibig, touch, pang-5 senses. Okay? Maging aware po kayo dyan. I-practice nyo po na habang kayo ay naglalakad o may ginagawa, ay hindi lang kayo nakafocus sa kung ano nakikita nyo, kundi habang naglalakad ka, pinapakiramdaman mo yung hangin, nakikinig ka sa tenga mo, humihinga ka, yan. Yung kahit yung ganun lang muna. Maamoy, gumagana tong mata. Okay? And then yung dito, yung skin mo, pinapakiramdaman mo yung hangin. Mainit ba? Malamig ba? And so forth. So yun yung practice. Pag nagagawa mo kasi yung mga ganyan, tapos nagsisalita ka pa, so natin mag-practice kayo sa pagsasalita habang naglalakad ka. May sinasabi ka, nararamdaman ko ito naririnig ko, ganun pala yun. Pag namamaster mo kasi nagagawa mo yung pagiging self-aware na ganyan, lalakas sa yung skill, ang ultimate skill sa lahat. Sasabihin ko na sa iyo, ang pinakamatindi sa lahat ng skill na makikita mo. Pag meron ka lang ito, ay kahit saan ka dalhin, okay ka. At yun ay yung observation. Lalakas ang observation mo. Kasi numpisahan mo sa sarili mo eh. So, pag na-observe mo na yan, nangyayari sa'yo, naririnig mo, kahit nakaganyan ka lang, tignan mo, yung dating hindi mo nakikita, ay makikita mo. Yung dating parang ang liit-liit niya, ngayon biglang lumalaki na. Yung awareness mo is lumalakas. So, hindi lang yun, syempre, mapapakiramdaman mo rin yung sarili mo, inoobserba mo na, bakit kaya ganito yung nangyari? Bakit kaya ito yung nararamdaman ko? So, doon mo obserbahan, ba't ko nasabi yun? Ba't ko naisip yun? Ba't ito yung naririnig ko? Bakit ito yung naamoy ko? Ba't ito yung nalalasahan ko? O may taste din, di ba? Isa pa pala yun. Bakit ito ngayon yung nahawakan ko? Bakit ito ngayon nasuot na damit mo? Yan. So, marami kang pwedeng i-ask na question. Diyan po kasi mag-uumpisa ang self-awareness. Yan po, number 1, self-awareness. Pangalawa, since nagiging self-aware ka na, ang pangalawang importante sa pundasyon ay yung sinasabing forgiveness. Dito po talagang matindi ang gagawin mo dito. Hindi ko alam kung ilang taon ka na ngayon. Hindi ko alam kung gaano kadami na experience nangyari sa buhay mo. Pero for sure, marami kang ginawa, lalo na nung kabataan mo, na mga pagkakamali. Na hindi mo alam na mali pala. Na maaaring hinayaan mo lang. Like yung mga commitments, mga nasabi mo, mga kalokohan na ginawa mo, yung mga bagay na mga kasinungalingan na ginawa mo sa mga magulang mo at kung ano-ano pa. At yung mga iniisip mo, marami yan. Mga napanood mo and so forth. Na maaaring hanggang ngayon ay ayaw mo ring sabihin kasi parang hindi mo matanggap na sabihin and so forth. May mga taong nakagawa ng kasalanan sa'yo na parang pinag-isipan mo na masama at kung ano pa. So, forgiveness prayer. Ang forgiveness prayer po ay hindi siya basta forgiving lang, papatawarin mo lang kung ano nakikita mo. Dati kasi ang turo ko kung ano lang nakikita mo eh. Hindi pala. Hindi lang pala yun. May mas malalim pa. Kailangan mo rin matutunan patawarin ang sarili mo. So, dalawa, yung external,
Saka yung sarili mo. Sa sarili mo, ba't mo papatawarin? Kasi minsan, out of nowhere, na hindi mo namamalayan, may biglang lumalabas sa isipan mo na pangit, na parang may nakikita kang picture na ewan, tapos tataka ka, ba't saan galing to? Mapapaganon ka, na hindi ko talaga alam. May ganun ako ilang beses And sinasabi ko sa sarili ko is, hindi ko alam, I'm really sorry myself. Hindi ko alam kung saan ko galing ang program na to. Hindi ko na alam, hindi ko na namalayan. Siguro makabataan ko pa, pero ako talaga ay humihingi ng tawad sa sarili ko, sa mga nakikita ko ngayon. I am really sorry. Minsan may naiisip kang mga malalaswa. Sabihin natin may naiisip kang mga hindi magaganda. May mga naiisip kang parang attack. Gusto mong atakihin, na parang minumura mo siya, gusto mo siyang sumbagan o kung ano sa isip. Yan. So yan din, kailangan mong matutong patawarin ang sarili mo kung may naiisip kang ganon. Yan po talaga. Sa iba naman, nakikita mo sa paligid mo, kailangan mo rin matutong magpatawad. Okay po, ito yung isa sa pinakamahirap din. Bigyan ko yun ng real life example. No? Ako po ay nanggaling sa Japan before. So natutunan ko po yung mindset nila doon na dapat lagi kang on time, pag ikaw ay nagtrabaho dapat pulido, as much as possible dapat specific, bawal ang alabay, walang excuses. Konting excuses mo lang, kahit anong sabihin mo, malit ka lang ng konti, for them that is excuses. Hindi ka nila mapapatawad. Basta sa kanila, mapapatawad ka lang nila pag humingi ka ng sorry, okay, pero most likely, full of yung discrimination. Okay? So, as Japanese interpreter, natutunan ko rin yung mga ganyan, na talagang maraming masasakit na salita ka marinig sa kanila. Sobra silang totoong magsalita emotionally pero masakit. Hindi makatao. Wala silang pakialam Okay? Basta masabi nilang totoo, that's it. Kahit masakit. Hindi sila aware sa mga tinuturo ko ngayon dito sa inyo. Pero anyway, yun nga. Kasi nabubuhay sila in egotistical world. Okay? Ngayon, pero sabihin ko, hindi lahat. Pero yun yung way. Alright? May magandang way rin naman sila, pero karamihan talaga sa ego. Alright? So, doon po, natutupo ko, na-adapt ko yung mindset, ang mentality nila, attitude sa works, and so forth. Naging stricto po ako sa sarili ko. Kahit sa bagay, kahit sa bahay, nadadala ko. Alam mo yung tipong, nag-organize ka dito sa buong bahay na to. Titignan nyo dito, na-organize, ganyan. Pero syempre, kung ako lang mag-isa, kaya kong ma-as-is yan. Malinis talaga yan. Pero kung may kasama kang iba, hindi mo sila makakontrol. O mapagsasabihan mo lang, 1 week later, iba na naman yan, magulo na naman. Madumi na naman, hindi naman naayos. Yung dating maayos, nagsisimula ng unti-unting gumugulo. Kasi kahit anong sabi mo sa iba, nakakalimutan nila. Ngayon, kung ako yung dating ugali, at hindi pa ako aware sa 6 foundation ng spirituality, at hindi ako gumagamit ng forgiveness prayer, pinagalitan ko na sila ay pinagsasabihan ko, maaaring nagkakatampuhan na naman, maaaring nagsisimangot na naman sila. Alam mo yung tipong kung ano yung tinuro sa atin ng mga kabataan tayo na ang sabi ay dinidisiplina lang kita. Hindi yung tamang disiplina. Alright? Alam mo yung tipong pagpasok mo sabog-sabog sisigaw ka na. Walang iya ka, puro ka lang laro, puro ganito, puro ganyan lang ginagawa mo, puro ganyan, hindi mo magawa to, simple-simple na nga lang. Mas maraming oras pang ginawa mo sa paglalaro, tapos ito na lang pinapagawa ko sa'yo, hindi mo magawa. Ganang bagay. Nakaka-relate po. Diba? Pero yun nga po, ang forgiveness prayer is something na pag may nakita ka, kasi nag-expect tayo na malinis ka, maayos ka, maruga ka, caring ka, pero pagdating mo doon, hindi ganun ang nakita mo. Pagdating mo sa bahay, sabog-sabog yan, magulo, hindi malinis. So anong gagawin mo? Dito po, nung napakinggan ko siya, nagulat ako na ang sabi, you have to practice more of forgiveness. Diyan mo pa dapat pala i-practice yung pagpapatawad. Na habang ginagawa mo, naglilinis ka, ano ba sinasabi ng isipan mo? Marami, di ba? Sa dami-dami ng buwan, taon na nagkasama, hindi pa rin maintindihan, hindi pa rin mag-gets, hindi pa rin maalala. Alam mo yun, habang inililinis mo siya, pwede ka magsalita, pwede ka magdadak dyan. Habang naglilinis ka para mapakinggan ng mga anak mo o kung sino makasama mo sa bahay. Pero I'm telling you, that's the moment na kailangan mo pang patawarin ang sarili mo at yung mga kasama mo. Forgiveness prayer po.
Kahit sa trabaho mo, sa ilang taon na kayong magkasama, sabihin natin mas nauna pa siya, pero hindi niya makita, yun nakikita mo na improvement na ginagawa mo na may nagbago na nga sa'yo, pero siya hindi niya pa rin magawa. Patuloy pa rin siya. Ganun pa rin. Parang hindi mo ma-explain, parang ang hiwaga na for so many years, ganun pa rin ginagawa niya. Pero yun nga, you have to forgive. Kaya siya nagpapakita sa'yo. Kaya mo nararanasan yan ngayon. Ang pinaka-main lesson talaga, nung sinasabi ko rin kanina na karma, is forgiveness. Forgiveness talaga. As in matinding forgiveness sa sarili at sa nakikita mo. Ako stricto ako pagdating sa paghuhugas ng pinggan. Tinuruan ko ng mga anak ko, gumagawa pa nga ako ng list na gagawin nila everyday. Oo, una lang gagawin nila. After tumagal, pag nasasanay na, pumapasok sa sinasabing comfort zone. Di ba? Bumabalik na muli. Pero yun nga, do I really have na magalit? Kailangan ba talaga? Yun nga ilang beses yan. Ilang beses yan guys. Ilang beses talaga akong pinlaktis yan. Intense. For so many days. Paulit-ulit. Magagalit ako. Kung saan ka magalit, tsaka lang sila magigising na sa kanilang gagawin yan. Alam mo yun, magiging masinap, magiging malinis, magiging maayos. Tapos, as time goes on, syempre, bumabalik na yung love sa'yo, bumabalik na rin sila sa comfort zone na wala na yung parang ganito ganon, yung parang ego, yung fear. Yan na naman, kikita mo naman. Tapos pag dumating na point na parang napupuno ka na, sasabog ka na naman, sa galit na naman. Ganyan yung nangyayari. So yun po, di ba? So, tinanggal ko na po, mas pinalaktis ko na yung forgiveness, yung pagpapatawad. Na pagpasok, minsan supposedly malinis na yung lababo, hindi pa malinis. Kaya sabi ko, ito na pala yung sinasabi na I have to forgive more. Natanggalin ko na ang attachment ko, masyado kong attached sa standard na meron sa akin na kailangan ko talagang palitan. Okay? So yun, practice nyo po ang forgiveness prayer. Meron din akong ginawang forgiveness prayer na kung saan sabi ko, sa buong araw na ito, wala akong ibang gagawin kundi pagpapatawad. Ang ginawa ko pagkagising na paggising ko, nagpapatawad na agad ako. Sa sarili ko, sa dati kong ginawa, sa mga nasabi ko, sa mga kaibigan ko, yung mga commitment na dapat may pagkita ka tapos inindyan mo. Hindi ka nagpakita, hindi ka sumipot. Sorry ako sa lahat ng mga taong nagrabyado ko, mga naging kaaway ko, sa mga hindi ko magagandang nagawa, kay lolo at lolo, ganun, kay mama at papa, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan, tito, tita, yan. Yung not necessary lang kausapin mo sila at humingi ka ng sorry, hindi. Sa sarili lang, kahit sa imagination mo lang sa ginagawa. Kasi connected naman tayo lahat Pag nakipag-sorry ka, o humingi ka ng sorry sa sarili mo, o humingi ka ng sorry o binibigay mo yung sorry mo dun sa sinasabing Holy Spirit, connected yan automatic. Kumbaga yung karma mo, naando na, natatanggal, nabubura na. So ginawa ko siya umaga, pagagising, hanggang sa, kahit nagtututbrush ako, kahit ano lumalabas sa utak ko, sorry ako ng sorry, kahit ano yan. Pagdating sa work, sorry ako ng sorry. Nakagayin na ako. Tahimik lang ako, pero habang nagpagsalita ako sa mga kaibigan ko o sa mga workmate ko, tuloy-tuloy yung sorry ko kung ano man ang pangit na pumapasok. Kahit ano yan, sorry ako ng sorry, ng sorry, ng sorry, ng sorry, ng sorry, ng sorry. As in, forgive palagi sa sarili ko. Hindi ko kinikriticize ng sarili ko, kundi humihingi ako ng sorry sa sarili ko. No? Sa sarili ko at sa iba. Yan. So, yun po ang forgiveness prayer. Maaaring hindi pa ito buo, very pa ito mag-expand sa susunod, pero yun po yung pangalawang foundation ng spirituality. At yun na yung forgiveness prayer. Okay, pangatlo na tayo. Sa pangatlo naman po, ito po yung tinatawag na compassion. Yung compassion po na ito, napaka-importante din kasi dito papasok yung understanding. Diba? Pag sinabi compassion, maunawaan mo sila, uunawahin mo sila, iintindihin mo sila. Yung compassionate eyes na kahit nagre-reklamo, anong sabi nila, anong alibay nila, nandyan sa yung compassion. O sabi natin, forgiving eye rin pala. Yan, di ba? Forgiving eye. Ganun. And then, compassion. Kaya importante yung compassion kasi may tendency na kahit pinapatawad mo ng sarili mo, pinaraktis mong ipatawad yung kapwa mo, magpapakita pa rin ito ng mga attitude na hindi ka aya-aya sa'yo. Siyempre, first time pa lang, yan langan na pag ginawa mo, automatic, okay agad. Hindi sa akin, takes time din No, so don't expect na pag ginawa mo itong practice na ito is agaran ng resulta. Hindi po, it takes time. You have to practice it again and again hanggang sa talagang tuloy ang madama mo na yung sarili mo sa totoong pagpapatawad. Okay? Yung compassion kasi is very important. Diyan mag-uumpisa yung pag-unawa. Na mauunawaan mo yung tao na kung bakit siya ganyan,
bakit ganito, bakit siya nagsasabi ng ganyan. Pag ganun-ganun ka lang, okay, magana sa yung forgiveness, okay. Na magtatanong ka ng question, bakit nasasabi niya ganun, ano pala yung dating buhay mo, ganito. Parang nakikurious ka na sa kanya. Bakit siya ganito, ganun, ganyan, at so forth. Yan, compassion. So, once kasi nagkakaroon ka na ng compassion, naunawaan mo isang bagay o mga tao, ang sunod kasi na mangyayari yan, pag naunawaan mo na sila, doon napapasok yung appreciation. Ma-appreciate mo na sila kung bakit sila ganun. Na-appreciate mo na, kaya pala, kasi ganito, yun pala yun. Ngayon, yung parang sinasabi sa'yo ng ego na, huwag ka basta-basta mga pag-usap dyan, huwag kang tanong ng tanong dyan, parang nakikipaghimasok ka na sa buhay nila na dapat out ka naman. Yung mga gano'n, di ba? Na parang yun yung pumipigil sa'yo na hindi mo matanong-tanong sa iba. Kasi parang nahingilam ka sa buhay nila. Baka sabihin nila sa'yo na, ba't ang pakialam mo, mind your own business. Mga ganyan. Yun eh. So, ego lagi. Na kung may magsabi sa'yo ng ganyan, then say sorry. Ganun ba? I'm sorry. Hindi ko naman, that's not what I meant. I'm just so curious na ganito ganun. Pero sa dami ng na-experience ko sa buhay, pag ako talaga ay nag-ask na unique, sincere curiosity question. Pag naging ganyan talaga ako, wala akong narinig na nagsabi, mind your own business. No? Kasi curious ka, gusto mo malaman. Kung sabihin man nila sa'yo yan, walang epekto sa'yo. Kasi you're curious. So meaning, they just don't want to let it out, then okay. It's fine. Just have a compassion and forgiveness. Diba? Yan yun nga, kanina rin sabi ko, be self-aware. Alright? So yan, compassion. So once kasi nagkaroon ka ng appreciation na-appreciate mo na isang tao kasi naunawaan mo na siya eh. Doon na po papasok yung pang-apat na foundation ng spirituality. At yun ay yung love. Mapapamahal ka na sa isang bagay once na-appreciate mo siya. Tandaan nyo to, never ever mong mamahalin ng isang bagay kung hindi mo siya na-appreciate. At hindi mo rin muna talaga ma-appreciate ang isang bagay kung hindi mo ito muna uunawain. At hindi mo maunawaan ang isang bagay kung hindi mo intentionally na aalamin kung bakit ganun yung nangyayari. Yung tipong kung wala ka lang pakialam, bahala ka. Hindi mo nga talaga siya maunawaan. Hindi mo rin siya ma-appreciate. Hindi mo talaga siya mamahalin kasi si ego yun ang gusto niya. Nabigyan mo siya ng barrier. Nasabihin natin, nagkamali ka na sa akin dati, okay naman tayo ngayon, pero hindi na mangyayari yung tulad nung dati na kung ano tayo. May lamat na. Yan. Pag ikaw ay may lamat na sa ibang tao, nabibigay ka na ng parang bakod dyan sa sarili mo, na binibigyan mo ng parang levels of standard na hindi na tulad ng dati, yan po ang gustong-gusto ni ego. Okay? Nakakala mo okay, kasi common yan eh. Kahit saan, nung bata pa ako, narinig ko na yan. Ganyan pa, diba? May hilig maganyan yung mga tao nun eh. Iniisip na pala, naglalagay na pala ng barrier, no? Yung parang, ng parang limitasyon ba? Sa sarili lang. Parang, halimbawa, nung nakarami, nakausap din ako, na siya yung taong mahilig tumulong. Talaga as in. Pero dahil sa nangyari sa kanya at sa pinsan niya, nagkaroon ng issue pagdating sa tulong, napapaisip daw tuloy siya, baka hindi niya nagawin to sa ibang tao. Sabi ko sa kanya, wag mong pigilan ang sarili mo kasi tignan mo, after nung tinulungan mo siya, di ba ganda naman naging buhay mo? Kaya wag mong bigyan o ipareho ang lahat ng tao sa nangyari dun sa tinulungan mong pinsan na ngayon hindi ka binabayaran. Na nagkaroon pa ng issue and so forth. Yan. Kasi ego yun eh. Tuloy mo kasi yun talaga ang natural sa'yo. You really, lahat ng tao kasi talaga, we are born with it to help people. Naturally. Yan. So yun. Love. Pang-apat is love. You have to love. Kahit ganoon sila kasi once na maunawaan mo, ma-appreciate mo, mapapamahal ka. Ano bang love? Love is something na, bago ko sabihin, ano bang love para sa'yo? Try mo isipin. Ano nga bang love? Yung mga napanood nyo sa palabas, yung mga pag naririnig mo yung maganda, pag nakita mo yung magandang katawan, nabibighani ka, sa ganda ng mata, sa ganda ng mga sinasabi niya, dahil makulit siya, kasi enjoying, kasi parang kinikilig ka, kasi ang ganda ng boses, kasi ang galing sumayaw, kasi ang ganda ng damit, kasi ang ganda ng sasakyan, kaya ka na in love. Yun ba?
Well, I'm telling you, that is egotistical part. Ang lahat lang nakikita mo is external. Kung ikaw talaga ay mapagmahal, unang-una sa lahat, kailangan mong muna makilala ang iyong sarili. Mahalin mo muna ang iyong sarili. Kaya kung tatanungin kita, talagang kilala mo ba talaga ang sarili mo? Talagang kilala mo ba talaga ang sarili? Kilala mo ba kung sino ka? Hindi sa pangalan mo. Oo, alam mo pangalan mo. Kung tatanggalin natin yung pangalan mo na yan, sino ka talaga? Try to think about it. Ano ka talaga? Ano talaga ang pagkatao mo? Do you really know who you are? Do you really know kung ano talagang it makes you feel so good when doing this? Kasi kung may nakikita ka kasing external na bagay, napamahal ka doon, siyempre nakalimutan mo na talaga kung ano ka. Ganon din yung nakikita mo. Once nagsama kayo, di ba yun yung mga kasabihan na malalaman mo lang ang ugali ng isang tao pag nagsama kayo na matagal. Di ba? 2 to 3 months later, lalabas ng totoong ugali niya. Ganito ganon. Di ba? Pero yun nga, kasi nga nag-focus ka sa external. Nawala na, kumbaga, siyempre nagkakilala kayo, una pa lang, pinapakita yung puro kagandahan, tindigan mo, di pa alam nung kausap mo na lagi ka palang umuutot. Yun di ba kasi pinipigilan mo, di pa alam nung kausap mo o nung nililigaw mo na di ka pala nagdi-dental floss, toothbrush lang, di ka nagtatanggal, kaya may bumubaho dyan sa loob. Ganyan. Hindi nila alam yun. Basta pinapakita mo puro maganda ang pogi mo, paayos ka ng buhok, ayan. Pero sa totoo pala, kaya mo pala ng walang linggo ng 1 linggo. Okay lang sa'yo yun. Yan. Hindi kasi niya alam yun eh. Kasi you just did that when you were so inspired to show up and show something na magpapakinang sa kanyang mata at para magustuhan ka niya. That's external. Pero who really you are? Sino ka ba talaga? Tanggalin mo yun. Kasi yung social norm eh. Yun kasi yung tinuro sa atin. Kasi kung kilala mo talaga ang sarili mo, you really love yourself, you're doing what you love, kilala mo talaga, you know what your weaknesses is, you know what your strength is, at ginagawa mo kung ano talaga ang passion mo. Hindi yung, I'm ready to sacrifice everything just for you. That's crazy. That's ego. So, handa kang bitawan lahat, tingnan mo mahihirapan ka. As in. Naranasan ko na, hindi ko nakikwento kung naranasan ko, pero sobrang naranasan ko siya. Alam ko ang hilig ko. Alam mo yung ginawa ko, pinatay ko yung hilig ko, yung passion ko na yun eh. Ang dami nawala sa akin. I did it just for the sake of relationship. Okay, may mga ganun akong ginawa. That's why I'm telling you, you really have to know yourself kasi in the long run, ikaw ang mahihirapan. Marami nagsasabi, believe talaga ako sa mag-asawa na ito. Tagal nila nagsama, no? Kasi ganito, ganun, ganyan. Talaga ba? Oo, meron naman, pero sobrang bihira ka makikita na talagang totoong masaya. Nakilala nila ang kanilang sarili. Na talagang ginagawa nila at nagbibigay sila ng self-respect. Nagbibigay sila ng space sa bawat isa. Pero pag magkasama sila silang dalawa naman na sila lang, they know what to do. Alam mo yun? Hindi yung lahat na lang pinapakilamanan na itong isa magbibigay ng rules dito, itong isa dapat ganito, na dapat pag umalis ka ng bahay, mamayang 7 dapat nakauwi ka na. Mga ganon, na maganda naman ang ginagawa mo, na yung isipan ng partner mo hindi mapakali. Is that love? That's a condition love. Hindi yun unconditional. Okay? So mahaba pa, marami pong pwedeng may palawanag, pero yun ang pang-4 is love. Okay, yung pang-5 is kindness po. You have to show kindness. Kahit nagpapakita kasi ng pagmamahal sa ibang tao, magpapakita pa rin yan minsan na parang hindi siya mapagmahal. Pero ganun pa man, you still have to show kindness to whatever it may be. Ipakita mo pa rin yung kagandahan, ipakita mo pa rin yung respeto, ipakita mo pa rin yung kabutihan. Parang ganito, sabihin ko sa inyo kanina, sa work po, example ulit no, sa dinami-dami or sabihin for how many months na kami nagbo-work, yung scoop, kung magkahuhugasan na lang, no? Every time na ako ipapasok kinabukasan, the morning shift ko, meron pang dikit dyan ng butil, minsan mamantika pa, hindi talaga maayos yung pagkahugas niya. Na supposed to be, pagpasok mo, i-ready mo na lang. Pero ang gagawin ko, huhugasan ko pa ulit. Kaya doon ko mas alam pinaraktis yung forgiveness prayer ko.
Pero naging ibabaw si ego that time. Hindi agaran. Anong sinasabi ni ego ko? Sabi niya sa akin, hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang kailan ako magiging ganyan? Kahit dito sa bahay, sa mga anak ko, hanggang kailan ako magiging ganyan sa anak ko? Sinasabi ng ego, uy, sinispoil mo na yung anak mo. Sa trabaho naman sinasabi niya, mag-message ka na, i-direct mo. Parang sa tinagal-tagal, hindi ba nila alam to? O mag-report ka sa may-ari. Yan ang sinasabi. Pero alam mo ba, sabi nga, you have to practice more of the forgiveness prayer. I-pray mo palalo. So, kailan kang mag-stop nga? Hanggang kailan nga? Hanggang sa tuluyang tumahan at nawala na yung nagsasalita sa iyong ego. Tuloy mo pa rin forgiveness. Hanggang sa makaramdam ka na ng gaan sa puso mo at sa isipan mo. Mawawala yan eh. Yan, nagyari sa akin. Okay? Yun nga yun, papasok na yung kindness. Na kahit na forgive mo, meron at meron pa rin magpapatrigger yung sa ego mo kasi siyempre for so many years ba naman, hindi ko alam kung gaano katindi mo nang na-develop yan eh. Yung habit na gano'n na bigla parang may pumipitik sa'yo, na pangit, naiinis ka kaagad, iinit ang ulo mo. Yan. So forgiveness, kailangan mo pa rin ipakita ang kindness. Kasi dun yun yung trigger eh. Kaya sabi ko number 1, be aware. Kindness. Pakita mo pa rin. O sample, practice ko ng forgiveness prayer. Pumasok ako sa work. Sabi ng manager, dapat marinis to kasi ayaw makita ng mga tao yung mga particles, dapat maganyan, ganito, ganon. Dapat maayos para masinop o maganda tignan ng tao pag sila ay bumibili dito. Okay? So, ginagawa ko siya. Which is, yun naman ang common sa Pilipino, malinis talaga tayo. Hindi lahat, pero karamihan sa mga Pilipino ay malinis talaga. Okay? Sunod. Noong pagpasok ko, kasi siya ang morning manager, sila ang una sa morning, no? Pagpasok ko sa bugyan, sabi ko, nasa na sinabi nito na na dapat daw malinis, walang particles. Ang gulo talaga asin. Ang gulo talaga. Kaya doon ko mas lalong pinractice yung forgiveness prayer ko. And then, kahit gano'n na parang may nagtitrigger sa akin, kailangan ko pa rin ipakita ang kindness. Magpakumbaba pa rin. Yun. Okay? Now, since alam mo na, papasok na tayo sa pang-anim at yun yung sinasabing non-judgment. Itong pinaka-mahirap sa lahat. Yung wala kang huhusgahan. Sa mata, sa mga nakikita mo, sa naamoy mo, sa naririnig mo, kahit dyan lang sa loob ng isipan mo, hindi ka magsasalita ng kahit na ano, as in talaga. Halimbawa, may mga taong nagpapakita sa iyo na parang may attitude, tapos hindi siya pasok sa standard mo kasi hindi ka sanay. And then, sasabihin mo na parang siya may attitude mo, o sa isip mo, pangit talaga ng ugali nito. Ganun. O di kaya minsan may mga ginagawa na may tinatanong sa iyo yung isang tao na alam mo yung sagot. Halimbawa, may hinahanap siyang bagay. Nasaan nga dito yung nasaan yung book na hinahanap ko? Nandito lang naman. Ito. Yung ganon. Tapos sabi niya, hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari sa akin, ba't di ko siya makita. Pero alam ko ang sagot kung bakit yung ganon. And then alam nun, after ko maturo, wala na akong sasabihin sa isipan ko, wala rin akong sasabihin sa bunganga ko. Tatawa lang ako, ganun lang. Pero wala akong iniisip na iba. After nun, malinis na. Pero kung ako yung dati, sasabihin ko, lapit-lapit, hindi mo kasi ginagamit mata mo. Hindi ginagamit ang bunganga kung maghahanap, gamitin yung mata. Huwag kasing patanga-tanga. Katanga naman ito, lapit-lapit na, hindi makita pa. Ganon yung akong dati. Kaya dali-dali na nga lang, hindi mahanap-hanap. Bago kasi magtanong, hanapin mo muna. Hindi yung tatanong-tanong agad, parang tamad mo naman, ayaw mo maghanap. Nakaka-relate po. So, yun po ang dating ako. Kaya nga, non-judgment. Anim, di ba? You have to be aware. Self-awareness. Maging aware ka kung nagiging ganun ka. Pangalawa, you have to forgive yourself kung nagiging ganun ka. Dami kong pinaliwanag tungkol sa forgiveness, kung pwede mo ulitin mo to. Pangatlo, you have to have a compassion. Maging maunawain. O sabihin natin hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Unawayan mo rin yung sarili mo. Pang-apat, kailangan kang maging loving. Mahalin mo iba, mahalin mo sarili mo.
Panglima, you have to be kind. Sa iba, ganun din sa sarili mo. Huwag mo i-criticize yung sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Unawain mo ang sarili mo. And then, ang pang-anim is non-judgment. Hindi ka talaga manghuhusga sa kahit anong mangyari. At ito pa, sample ng non-judgment. Kapag ikaw ay merong nakitang namamalimos sa labas na bata na gusgusin, sira-sira ang damit na hindi naliligo, gusto huminga ng pera sa'yo tapos may mga sipon pa dito, ginaganon lang. Gusto huminga ng pera sa'yo, bibigyan mo ba? Kung magbibigay ka, anong iniisip mo? Iba-iba pong iniisip ng ibang tao, pero ito po yung common. Na, baka pag binigay ko ng pera to, baka bilan nila ng rugby. Baka pag binigyan ko ng pera to, sindikato rin to, part ng sindikato to, na pinapalimos. O yan yung mga napapanood natin sa palabas dati, di ba? Yan yun eh. Ego yan, na nag-save sa'yo. Hindi ko pa alam kung ano pang mga sasabihin mo. O, hindi ko alam kung ano pang tumatakbo dyan sa isipan mo. O maring naiinis ka pag nakakita ka ng ganyan na parang ayaw mo na dumadampi sa'yo yung mga ganun kasi parang feeling mo ang daming germs. Nakakalap dyan, nakala mo virus na kagano'n agad sa'yo. Diba? Kasi sa mga napapanood nating palabas yan eh. Okay? At kung ano pa, di ko alam kung saan mo napulot yan o sinabi ng mga magulang mo, mga friends mo, lolo at lolo at kung ano pa. Alright? Ngayon, ang non-judgment po, as you, tulad to nung ginagawa ko, binibigay ko sa inyo ang impormasyon o sabihin natin, tutulong ako doon sa pulubi na yun na nanghihingi ng pera. Once nabigay ko na yung pera sa kamay niya, wala na ako doon para husgahan kung anong gagawin niya sa tulong na pera na binigay ko sa kanya. Out na ako doon. I am not in the position to judge kung anong gagawin niya doon. Dahil hindi mo alam kung anong gagawin niya sa pera na binigay mo once nakuha niya yun. Dahil marami siyang iniisip na, makakabili na ako ng pagkain, ay salamat makakain ako sa araw na to, yun, bili ako ng gento, may matutulong pwede ko mabili yung mga magulang ko, baka may binibiling gamot. Ba't hindi na ako nag-isip ng ganun? You have to practice na wala ka na sa posisyon when you help someone else. If you help, that's it. Sa makakaya mo. Kung ayaw mo mag-help, then don't judge. Wala ka sa posisyon para pagsabihan na baka hindi ako bayaran nito. Hindi nangungutang. Alam ko na ugali. Hindi mo babayad ito eh. Wala ka na sa posisyon to judge. If you don't wanna help, just tell them na I am sorry hindi ko kasi pwedeng pakilamanan yung pagsubok na binibigay sa'yo ng ating may kapal. Kaya kailangan mo talaga malagpasan yan. Pwede mong sabihin sa kanila ang ganun. O di kaya sabihin natin, minangiram sa yung pera, hindi ka tutulong kasi sakto pa lang talaga at wala ka pang, kumbaga first time mo pa lang, manghiram sa'yo na sabihin natin 10,000 o sabihin natin kahit 100 lang, 100 pesos. Pwede mo sabihin na meron akong pera, mapapahiram ko lang mga 15 pesos, 20, okay lang ba? No judgment na, wala ka na sasabihin after nun hayaan mo siya magsalita, pakinggan mo. Hindi yung manguhusga ka na, tignan natin sige nga kung patay ito. Na parang sabihin mo, nakakahiya naman yun ang papahiramin ko. Hinuhusga mo sarili mo pag ganun. Mahuhusga mo rin sila kung anong pinagsasabi mo. Okay? Pag ikaw may sinabing ganun, then wait for your answer. Okay? Kung tatanggapin mo nila o hindi, yun lang talaga sa ngayon ang pwede ko pang maitulong. Kasi most of my money are budgeted na. Nakala na kasi sa kung saan ko dapat gagastusin Yun yung gagawin mo. Yeah. Pero ang point doon is, hindi mo siya iniwan, you're still willing to help. Kahit i-help mo yung 15 pesos o 20, mabayaran ko man o hindi, okay na. O kung sa 10,000, sabihin natin, ang kaya ko lang mapairam, 500 Ganon, magpapairam ka ng pera na kung saan, kung ano lang kaya mong bitawan. Na kung saan, kahit hindi ka bayaran, okay na sa'yo. Yun. There's no judgment on it. It's up to you. Kung bayad ka o hindi, okay, sige. I'll help you. Okay, good. So, okay, yun. Ulitin natin. Ano ba ang 6 foundation ng spirituality? Number 1, you have to be self-aware. Pangalawa,
forgiveness, forgiving, or forgiveness prayer. Pangatlo, kailangan maging compassion ka. Maging compassionate ka sa mga tao. Pang-apat, kailangan mo maging loving, mapagmahal. Pang-5, magpakita ka pa rin ng kindness. At pang-6, kailangan non-judgment. Whatever it may be, walang-wala kang uhusgahan, wala kang sasabihin, either inside of your head or kahit sasabihin mo sa bunganga na lalabas sa'yo. Sa kahit ano nakikita mo, wala kang uhusgahan, wala kang sasabihin, wala kang atakihin, wala ka nang hindi ko kasi ma-explain lahat kung anong klaseng pwede mong isipin Pero marami kasi yan, libo-libo, isipin mo na lang. No, libo-libo kang pwedeng may sabihin, may makita ka, may panghuhusga ka laging pwedeng gawin. So wala nang ganun, non-judgment. So pag nagawa nyo to, tignan nyo ang pagbabago. Bigyan nyo po ng 40 days. Gawin nyo sa araw-araw, umaga at saka gabi. Itong 6 foundation of spirituality. Nakita nyo po ang pagbabago. Kasi ginawa ko siya Ang dami nagbago po. O, sabihin ko sa'yo, I'm not still perfect, pero ang dami nagbago as in. Okay? So yun po, hanggang dito na lang po muna. Ano po ang inyong mga bagong natutunan? At kamusta po ang inyong naramdaman after nyo itong mapakinggan? Comment nyo lang po down below, or you can send me a message kung ano po ang masasabi nyo dito. Kung wala man kayong comment or ma-message, siguro mas magandang subukan nyo muna kasi maring bago pa lang sa inyo to, at saka na lang po kayo bumalik kapag nakita nyo na po ang resulta. And once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Your love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. Your touch is soft to close my